Okay, so still design naman tayo for today. Now let's talk about tension members. Ingay ba? Huli hindi. This one is under lap connection. Yeah, so may cases pa yan, other cases. May block shear pa, di ba? May block shear. Ayan o. Nilagay ko naman. Nakita kong similar problem. Sagutan natin to sunod. So may base on bolt shear, then bearing, and block shear. So this one, focus lang muna tayo sa tension. Okay, so we have two limit states for tension. According to AISC, American Institute of Steel Construction, and NSCP. So dun lang naman nakabase ng NSCP. So in-extract ko na yan. That is the chapter 5 ng NSCP natin, structural steel. So for tensile strength, we have two limit states, yielding limit state and yung rupture. So for yielding, FYAG lang yan for the nominal. Then para makuha mo yung LRFD and ASD, so yun lang. Yung for LRFD, we have this reduction factor, 0.9. Then for ASD, we have this safety factor. Divide natin by 1.67. And for tensile, FUAA lang yun. And then for LRFD, reduction factor, 0.75. And for ASD, safety factor of 2. Okay? Recall yung mga terms natin. A sa B, effective net area. Wala akong nilagay na formula dito. This one is, yung may U ng A sa B. Hindi ko pala nilagay, no? So, sige, mamaya. So, gross area of the member, AG. Tik na yan. Ito, FY, alam na yan. Specified minimum yield stress of type of steel. And yung FUI, yung tensile strength, yung rupture niya na. Okay. Then, ito, may code provision tayo. So, yung A sub N daw, yung net area. So, maximum of 0.85. So, should not exceed 0.85 or 85% ng gross area for connection design for splice plates with holes. And then, for NECP 2010, similar lang yan sila. Parehas lang yan. So, NECP 2001, ito yung allowable lang. If I'm not mistaken, wala pang LRFD nun. ASD lang nun. Ayan, allowable stress should not exceed 0.6 FY. O bakit 0.6? Itong 0.6 FY kasi, for allowable, ano ba yung 0.6? 0.6 FY, di ba? So sa LRFD kasi, di ba ito ay 0.6 FY. Sa ASD, di ba dinidivide natin to? Di lang, ayan, PN over omega T. Ayan for ASD. For LRFD, minimultiply natin. So tignan mo, ano ba mangyari kapag dinivide mo yan? Yung 1.67. Ano ba muna yung 1.67 pala? Di natin makikita kung ganyan na yung fraction. Pero kapag tuloy-tuloy kasi yan, 1.66666666, end na ba yan? 5/3. So that is 1.6. Di mo pa nakikita, no? Di ba yan ay nakadivide? 1 divided by yan. So that's 3/5 or 0.6. So yan lang din yung 0.6 FY. And then ito, atik naman, alam naman na siguro itong 0.5, di ba? O 1 over 2, 0.5. So yun lang naman. Wala lang LRF din noon una. And then, ito yung for the shear lag factor natin, yung U. Attach ko nga yung formula for a while lang. Sige, pakita ko na lang kung saan ko siya kinuha. Okay, so continuing. Ito, yung in-extract ko na yung chapter 5 ng NSCP. Structural steel. Then dito yung banda, design of members for tension. Page 51. Tahan natin yan. Ayan. So, design of members for tension. May di ako nakuha dito. Yung multiply. Ito, effective net area. Hindi ko pala nakuha to. Okay, so ayan siya. Effective net area and shear lag factor. So, yun lang naman yung nakalimutan ko. Balik tayo. Baba ko muna to. Layo ko muna yun. Tagal pa yan. So, ito muna pala. And then yan. Sige. Then we have solve this problem. So from the given lap connection, the diameter of the bolts is 20 millimeters. Sige, sulat natin yung given. Diameter ng bolts daw.
Diameter ng bolts, dito na lang. Masyado makapal. Mga dos lang. Diameter ng bolts ay 20 millimeters. Sulat agad natin. Then, assume that the bolt hole should be 2 millimeters larger than the bolt diameter. So, yan kasi yung ginagamit natin eh. Diameter ng hole. 2 millimeters larger, so 20 plus 2. So, that's 22 millimeters. Okay, so di ko na susulat to. FYFU. Then, thickness ay 12 millimeters. Ayan. Ito, thickness. Thickness ay 12 millimeters. Ano to? Bakit dyan nakalagay? Ito pala. Okay, tama. 12 millimeters. Pares din to. Same yan sila. Then yung beam, ano to? Width nung splice ng connection ay 200 millimeters. So ayan, so we're asked to solve or determine the LRFD maximum tensile load that can be applied to the connection. Then effective net area should not exceed AN. Or effective net area should not exceed AN. Di ba yun na nga yung ano? Ang maximum naman talaga sa effective net area ay, ano ba yun nakalagay dito? Tignan mo yung sa code. Ayun o, effective net area ay ANU. Ang U, ang maximum yan ay 1 lang. Di wala namang 1 point something. Tignan mo. Wala naman, di ba? 1 minus yan, no? Puro less than 1 yan. So, ayan. So, shear lag factor, ibig sabihin, ano ba ibig sabihin nun? Ito, for example, ito una. So for all tension members where the tension load is transmitted directly to each of the cross-sectional elements by fasteners or by welds. So ibig sabihin, each of the cross-sectional cross-sectional elements, in this case, yung lap connection, so yan, yung tension is fully applied dito sa section na to, di ba? So pero kapag may angle ka na dyan, so dito lang may connection, dito lang may force, so hindi kasama to. So doon na, kakaroon na ng shear lag factor na less than 1. Pero kapag fully applied siya sa whole section, as stated dito, all tension members, again, where tension load is transmitted directly to each of the cross-sectional elements, either by fasteners or by welds. Ayun. So yun nga, kapag may angle, so may mga weld doon, say weld doon or bolts doon na di na affected nito. Pa. Dito lang yung load eh. Ganun. So magiging kakaroon tayong shear lag factor less than 1. So in this case, ang shear lag factor natin ay, since fully applied yan, ayun, we have a shear lag factor of 1. No? Ayan, yan yung nasa case 1. Ang madalas doon nagagamit ay case 1 and ano eh, case 1, ay case 2 rather. Case 1, matik na kasi yun eh. Case 2 and, ano pa ba yung isa? Ito yung madalas nagagamit. Depende kung nakaka-encounter ka ng ganitong problem. Pero madalas kasi 'di ba, W shape or itong lap splice. May angles din, double angle, single angle. Ganyan. Okay. Sige. Ayan na. So, una-unahin natin dito is solve na natin yung nominal. Paano nga ba 'yun? For LRFD, nominal muna pala, no? For yielding, we have two limit states nga, yielding and rupture. So, ayun, gawa natin yan. So, for yielding, y na lang. So, ang PNI, FYAG. Okay? Then, for rupture, ang PNI, nominal tensile load, tama. Tensiles, load lang naman yan eh. So, FYAG, so ay FUAA naman, no? FUAA. Meron na tayong FY and FU. Ang wala lang tayo ay yung AG at yung AA. AG, gross area yan, di ba sabi? Lahat yan. Kumbaga, di ba paano pag tension? Di ba parang ano yun? Normal stress. Recall sa ano? Recall sa, tawag dito? Strength of materials mo. So, di ba? So, ibig sabihin, kung i-consider natin yan, ito yung section na yan, ito, mismo.
Kaya ko ba magawa ng 3D? Yan, pag ganyan, no? Pag ganyan siya. So, ito yung area na yan. So, beam width, pura ako beam width. So, width nung connection times thickness lang yan. Yun na yun. Width ng connection times thickness. Lagay natin yung value na yan. Ilan ba yan? 200 times 12, 200 times 12, 24 mm squared. Again, this one is, lagay ko lang yung values, ano nila, kung ano yan. Ito yung beam. Beam na naman. B kasi ng B. Width ng connection. And this is the thickness. So, 200, 2 times 12, 2400. Okay. For the net area muna. Sige, alam naman na natin na ang effective net ay UAN, di ba? And then, yun lang naman natin ay, kapal. Ang shear lag factor naman natin ay 1. So, buong yan nagagamit natin. And then, eto, may limitation siya. Pero mamaya na yun. AN muna. So, basically, ang AN natin is equal to AN. And yung net area, yung nabawas. So, ang gagawin natin dyan ay, alin ba yung pinaka-stress dyan? Yung pinaka-malapit sa load, syempre. Di ba? Kumbaga, ito yan. Ito yung part na yan. Ito na yung magiging width niya. Net area Kasi di ba butas na to? Pag nag-rupture ka dyan, ayun, nasa rupture na tayo. Yung yielding, dali lang, FYEG lang yun. Ito lang yung critical kasi kunin mo yung net area. So, ito yung part na yan. Yung thickness yun pa rin, tapos ito na yung magiging width niya. B sub, ano na lang, net, B sub N. Ganun. So, that will be B sub N, B net times thickness. Ano na yung net width niyan? Ang B sub N na niyan ay, paano na? Lagay na lang natin formula, B sub net. Siyempre, total width. Tapos, ano to? Di ba ito yung diameter ng hole? Dalawang diameter ng hole lang yan. Minus dalawang diameter ng hole. Ilan na yan? Hindi ko na ma-mental yan. 200 minus 2 times 22 ba yan? Diameter ng hole? Yun. 200 times 2 times 22. Ayan, 156. 156 millimeters. So, ayun na. Meron na tayong B-net times thickness. B-net 156 times thickness 12. 1872. Ano sinabi? That is ANI 1872 square millimeters. Ano ang sabi? It should not be greater than 85% ng AJ. Diba? So, kahit di stated to, dapat ma-check mo yan. Na code provision yan eh. Kahit di stated, check mo pa rin. 0.85 AG. Effective net area should not exceed 0.85 ng AG as stated dito. AN to a maximum of 0.85 AG ng area gross. So, ilan yun? 85% ng gross area. 85% ng gross area ay 2,400 ay 2,040. Angas. Hinano lang. So, that is 2,040. Lagay ko na lang to. Which is true naman. So, therefore, yun yung gagamitin natin. 2,040. So, ayun. Then, therefore, yan yung gagamitin natin. Use AN. If ever greater than siya, ito yung gagamitin natin. 85% ng gross area lang. So, ayun na. Kaya na ba? Masusog mo na. May FY ka na. May AG ka na. For net FY AG, may FY natin. 248 times gross area, 2,400. 595.2. Naka-newtons yan. Gawin natin kilonewtons. 595.2. Tama ba?
PN, FY, 248 AG. Okay. So net pa lang yan. 595.2 kilonewtons. Okay, so ano pa lang yan yung nominal pa lang yan. Kaya nga, and then nominal for yielding yon. Then ito naman for rupture. So ang nominal naman nun ay FUAE. FU ay 400. Ang EE is just equal to AN na 1872. 74, nasa choices na ba yan? 748.8. 748.8 kilonewtons. Okay. Now, anong gagamitin dyan? Pipiliin mo yung alin? Mas mababa. Ibig sabihin lang kasi nun, mas mauna yung mangyari. Yun yung sabi, maximum tensile load. Ibig sabihin, kung na-reach na to, di naaabutin dito. 'Di ba? Masisira na yan. So, ito yung gagamitin natin. Sira na yun bago pa umabot dito sa rupture. So, ibig sabihin, ito pala, mas mauna pala talaga mag-yield, no? So, and for LRFD, maximum tensile load can be applied to connection. So, ayun na. Gamitan na natin ang LRFD. So, we have, ayan. Tama. Gross, tapos yung sa net, no? Ayan. So, pares pala pinapagamit, no? Sige, sige. Pero if ever, pa yung pinapapili ng ganyan, magkaiba ng, ayan, magkaiba na sila ng forces, or ng load. Siyempre, kung tinatanong yung safe, yung mas mababa pipiliin natin. Pero dito, hiwalay kasi yung LRFD and ASD. LRFD muna unahin natin. So, that is, check natin, VTPN, no? VTPN. Tapos, VTPN for yielding, and yung VTPN for rupture. Ayan. VTPN for rupture. Magkaiba kasi yan sila. Okay. So, ang fee natin doon ay for yielding ay 0.9. Lagay ko na nga lang dito. Fee is PTI 0.9. Okay. For, ay magkaiba pala sila. Okay, okay, okay. So, ang sa yielding ay 0.9 ng PN. Kaya na isusulat. Parehas naman, ay ano naman? Kaiba pala values. So, 595.2. And then, ang sa rupture ay 0.75. Di ba? 0.75 yun. 0.90. Ayan, 0.75 for rupture ng PN natin. Ayan, 748. Ayan. Sige, 0.9 times 595.2. So, 90% lang pala nun ang magagamit. So, 535.68. Ayun na, 535.68. Ayun na, nasa choices na siya. Yun na ba yung tanong? Yun na ba yung sagot? Tingnan natin yung isa. 0.75 times 748.8. 561.6, nandun din. Ayan na nga. Dito na yun. Dito ka napipili. 561.6. Kasi dito pala, etong ginagawa dito, pang strength of materials yon. Yung wala pang ganito, reduction factor. Kaya nasabi ko na, eto na agad piliin mo if strength of materials lang yung tanong. Kasi di mo naman gagamitan ng ganito kapag, di ba? Yung mechanics lang. So, pag steel design yan, reinforced concrete design, mga design na, gumagamit na tayo ng
specification doon, yung code. So, with code provision na kasi siya. Parang mechanics lang talaga siya, strength of materials, pero with code provision. So, ayun. So, alin mas mababa? Yan lang naman yung gagawin natin dyan. Pipiliin mo lang yung mas mababa, yung mag-govern. Yun yung una mangyari. Yielding nga. Yielding pa rin. 535, 561. Pero kung strength of materials lang yung tanong, ganito lang yan. Di na yan naabot dito. So, kahit nga to, wala na to eh. 0.85 EJ. Unless otherwise stated. Kasi ito, kinuha naman natin to sa code, di ba? So, unless otherwise stated, wala na lang. I mean, kung strength of materials to, dapat bibigay itong ganitong tanong kasi di yun magagamit ng code. O, ayun. So, for ASD naman, maximum allowable steel load that can be applied to the connection without exceeding allowable. Parehas lang. Yielding rupture lang din yan. May yielding and rupture. Ang mangyayari doon, PN. PN over PT lang yan. PN over PT. PT for tension, tas PN over PT naman. Para sa, ganito ako mag-solve eh. Ganyan lang. So, ganun pa rin. Papalitan lang values. Ito ay magiging 595.2, no? Para sa yielding, divide mo na lang by, ilan yun? 1.67, tas divide by 2 yung isa. Okay, so lagay na lang natin. 595.2 divided by 1.67. And then, yung isa ay 748.8 divided by 2. Ayan. So, divide by 1.67, 356.4. Yan na ba yan? Yielding din kaya dyan? 356.4 kilonewtons. You'll never know pa. And then yung isa naman ay, dito na nga lang papalitan ko. Babalikan ko pa yun. So, 748.8 divide by dos. Kakalahati lang. Oo nga. 374.4 kilo newton. So, ito ulit ang nag-govern. Still yielding 356.4. Nandito parehas yung choice. Nandito parehas sila. Pero bakit di nilagay dyan yung ano? Yung nominal. Wala yung nominal dyan. So, yun. Again, this one is yielding 3535.68. 561.6 ay for rupture. Tama. And then yung isa, ito naman ay yielding 356.4. Ang rupture niya ay 374.4. Nilagay lang pala lahat. Kaya pala di na nilagay yung ano. Iisang choices lang sila, 561.6, 45, yan, isang choices lang. So, that's it for this problem. Ayun. Hope you learned something. Sundan pa natin yan. So, yung sundan natin yung may block shear, yung bearing, stress, and projected area. So, ayun. That's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.